Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Lunes. 47 anyos na babae patay matapos na pagsasaksakin ng kanyang asawa sa Urbistondo, Pangasinan. 58 anyos na dating punong barangay sa Calasiao, Pangasinan patay din sa pamamaril ng mga hindi pa nakikilalang sospek. Asawa ng biktima, sugatan. 2 lalaki patay sa magkahiwalay na pamamaril sa mismong araw ng mga patay. At isang Pangasinense rank 5 sa October 2024 Electronics Engineer Board Exam. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, umpisa natin ang balitaan ngayong linggo sa magkakahiwalay na insidente ng krimen. Patay ang 58 anyos na dating punong barangay ng Calasiao, Pangasinan sa pamamaril ng mga hindi pa nakikilalang sospek. Asawa ng biktima, sugatan. Naka-alerto CJ Torida. Pinagbabaril ng mga hindi pa nakikilalang sospek ang sasakyan na ito sa bahagi ng Barangay San Miguel, Calasiao, Pangasinan pasado alas 9 ng umaga kahapon. Lulan ng sasakyan ang dating barangay chairman ng Gabon na si Dexter Jimenez, 58 anyos, ang kanyang asawang si Marites Jimenez, edad 61, at isa pang babae na kaibigan ng mag-asawa. Dead on the spot ang dating punong barangay na nagdamo ng 6 na tama ng bala ng caliber 45 sa ulo at katawan. Sugatan ang kanyang misis na dinala sa ospital. Ligtas ang kanilang kasama sa pamamaril. Ayon sa pulisya, lulan ng kotse ang mga sospek na tumakas matapos ang krimen. Sa paunang investigasyon ng pulisya, walang kinalaman sa politika ang krimen. Ang nakikita natin kasi ang gulo dito kasi parang may utang sa previous na utang siya na involve ang pera. Bumuhos ang pakikiramay ng mga kaanak, kaibigan at kakilala sa biktima na nakaburol ngayon sa kanilang bahay sa Barangay Gabon. Nakausap ng GMA Regional TV ang ilang miyembro ng pamilya pero tumanggi silang magbigay ng pahayag. Pero nang kausapin ng mga pulis ang isa sa anak ng biktima. Nakausap namin yung anak niya na sinasabi na ang kanyang tatay is meron siyang previous na may mga utang siya sa mga tao. Sinabi rin daw ng misis ng biktima sa mga pulis na wala silang kaalitan. Patuloy ang backtracking ng mga otoridad sa mga CCTV footage. Nagsagwa na rin ng case conference kaninang umaga sa PPO kaugnay sa insidente. Na-identify na rin natin ang sasakyan and tuloy-tuloy pa rin natin yung pagkuha ng mga informations. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North, Central Luzon. 47 anyos na babae patay matapos na pagsasaksaki ng kanyang asawa sa Urbistondo, Pangasinan. Nakatutok Jeric Pasilyao. Patay ang isang 47 anyos na ginang matapos pagsasaksakin ng kanyang asawa sa Barangay Pasibi East, Urbistondo, Pangasinan. Ayon sa pulisya, inundayan ng saksak ang biktima ng kanyang 68 anyos na asawa noong hapon ng November 1. Sa investigasyon, lasing umanong sumugod sa bahay ng biktima ang sospek at doon nito nakita ang misis na kasama ang kanyang bagong kinakasama habang nagpapahinga matapos magbilad ng palay. After ng inuman, napagdesisyonan nitong suspect natin na kanyang dalawin itong kanyang asawa at iuwi na sa kanyang bahay. So along the way, nakita niya itong mag-asawa niya at yung kanyang bagong kinakasama na nagbibilad ng palay doon sa isang barangay naman na aming bayan dito sa Urbistondo. So nagkaroon ng confrontation hanggang nauwi sa habulan. Kwento ng sospek na nakakulong ngayon sa Urbistondo Police Station. Bumalik siya sa kanyang bahay para kumuha ng kutsilyo at pagbalik, dito na niya inundayan ng saksak ang kanyang misis. Agad naman umanong nakatakbo ang kinakasama ng biktima. Tinanong ko dun sa asawa ko, sabi mo pupunta ka sa bahay. Hindi ako papayagan, sabi niya. Kabit mo lang yan, sabi ko. Tinira ko yung asawa ko. Hindi ko alam kung patay o hindi. Tumakbo na ako. Labis naman ang paghihinagpis ng mga anak ng mag-asawa sa sinapit ng kanilang ina. Ayon sa mga anak,
6 na buwan nang hiwalay ang kanilang ama at ina, subalit hindi umano makapaniwala ang kanilang mga anak sa sinapit ng kanilang ina. Ganun yung ginawa ano. Mas lang po. Bakit mismo ang asawa po niya yung gumawa nun? Ang alam po talaga namin okay na po. Maharap sa kasong parricide ang sospek ayon sa pulisya, subalit hindi pa umano na pagkakasunduan ng mga anak kung itutuloy nila ang pagsasampa ng kaso laban sa kanilang ama. Lubos din umano ang pagsisisi ng sospek sa kanyang nagawa. Jarek Pasilyao, 1 North Central Luzon. Dagsa pa rin ang mga pasahero sa ilang bus terminal sa Dagupan City ngayong araw, November 4. Kaugnay niyan may live report si Claire Lacanilaw Dungka. Claire? Chris, ngayong araw ng Lunes, November 4, dagsa pa rin ang ilang pasahero na pabalik sa kanilang mga probinsya matapos nga ang long weekend dito nga sa ilang bus terminal sa Dagupan City. Ang dahilan ng mga pasahero para makaiwas sa dagsa ng mga tao na pauwi kahapon. Pinili ng estudyanteng si Jodeline ang bumiyahe ngayong araw, pabalik ng Baguio City matapos ang undas. Umiwas daw siya sa dagsa ng mga pasahero. Mas pinili ko po ngayon para less po yung hassle na makipagsiksikan sa pila. Ngayong araw din bumiyahe si Lola Dominga pauwi ng Quezon City matapos gunitain ng undas sa Mapandan, Pangasinan. Maraming sumasakay kahapon, kaya ngayon, kunti na lang. Marami pa ring pasahero sa mga bus terminal ngayong araw. Sapat naman daw ang babiyahing bus. Napaghandaan naman po natin yung mga mahal nating pasaheros. Continuous po yung departure natin ng mga buses within 10 minutes interval at hindi naman po tayo naipunan ng maraming pasaheros sa terminal. Sa ngayon, Chris, tuloy-tuloy pa rin yung pagdating ng mga pasahero dito sa ilang bus terminal sa Dagupan City at inaasahan nga ng ilang kumpanya ng bus na magiging normal na o balik normal na ang sitwasyon sa bukas hanggang sa mga susunod na araw. At yan muna ang latest dito sa Dagupan City, Chris. Maraming salamat, Claire Lacanilaw Dungka. Sako-sakong basura nagkalat sa mga sementeryo sa Bangaldan, Pangasinan matapos ang undas. Sundan sa ulat ni Jasmine Gabriel Galvan. Inililigpit na ni Aling Jovita ang mga panindang kandila sa kanyang pwesto sa harap ng sementeryo sa Mangaldan, Pangasinan. Halos wala na raw kasi bumibili. Nilinis na rin ang mga naipong basura sa kanyang pwesto. Inilagay sa sako para hindi madumi. Nakakahiya naman sa mga bumibisita pag hindi ka Malawakan ng paglilinis ng mga opisyal ng barangay sa harap at paligid ng mga sementeryo. Nagkalat ang mga basurang iniwan ng mga tindera at mga bumisita nitong nakaraang undas. Para wala silang masabi doon sa mga baranggayan. Ang mga nakokolektang basura dinadala sa transfer facility ng bayan. Pinapahot yung mga basura na sa loob ng kampusan. Opo, sabihin na yung mga nagtitinda yung basura nila, ilalagay sa sako para madali naming pick upin. Tuloy-tuloy ang paglilinis hanggang mahakot lahat ang mga basura sa sementeryo. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galvan, 1 North Central Luzon. Samantala, sinusulit pa rin ng ilang turista ang pamamasyal sa Baguio City matapos ang long weekend. Silipin sa report. Sinulit ng mga turista ang pamamasyal sa Baguio City nitong nakalipas na pagunita ng undas. Nagsilbing reunion ang pamamasyal ng ilan. Malamig daw kapag gantong season, so kaya mas pinili po namin Baguio. Kasi mas malapit lang din po, 4 hours drive lang po siya from Nuvali. Nakulayan daw ang outing ng magbabarkada. Kasi Baguio feels like home to us. Me personally, every year talaga, kahit once a year, nagpupunta ako here. Kasi I feel like I'm at home and at peace every time andito ako. Kaya ngayon, I'm with my friends. After 14 years naming magkakaibigan, ngayon pa lang kami nagpunta ng Baguio. Up to the last minute ang kanilang pamamasyal bago mag-back to reality. Narito po kami para sulitin yung aming natitirang oras. Kaya papasyalan pa po namin yung mga ilan na hindi pa po namin napupuntahan dahil hindi po namin alam kung kailan kami makakabalik dito. Ayon sa BCPO, nasa mahigit 15,000 na mga turista ang dumagsa sa Baguio City nitong katatapos na long weekend.
Sa assessment ng BCPO, generally peaceful ang naging pagunita ng undas sa lungsod. The overall assessment po is generally peaceful naman po. As a matter of fact, wala po tayong naitala na mga krimen from October 31 to November 2. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilao Dungka, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Patay sa pamamaril ang isang dating sangguniang kabataan chairman sa Dupax del Norte, Nueva Vizcaya. Ayon sa investigasyon, parehong customer sa isang bar ang biktima at ang sospek. Nakatulog umano ang sospek at ginising ng may-ari ng bar. Umalis ang sospek pero sa kanyang pagbabalik, doon na siya namaril. Tumakas ang sospek at naaresto habang natutulog naman sa isang waiting shed. Sasampan siya ng reklamong kriminal at administratibo. Wala siyang pahayag. Ilang magsasaka sa Mangaldan, Pangasinan, problema ang mga aning palay na nababad sa baha dahil sa nagdaang bagyong Christine at Leon. Tutukan sa report. Sinamantala ng ilang magsasaka sa Mangaldan, Pangasinan ang magandang panahon ngayong araw. Ibinilad ang mga naaning palay na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo. Nalubog sa baha ang mga palay ng 4 hanggang 5 araw. Hindi na raw maibenta ang mga nangingitim na palay dahil tinatanggihan ng mga trader. Ayaw na dahil may amoy na raw yung palay. Ibibila na lang pagka yung pwede pang makonsume, yun na lang ang gagamitin. Batid ng Municipal Agriculture Office ang problema ng mga magsasaka. Daan-daang magsasaka na raw ang naghain ng indemnity claim sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC. Nagsasagawa na ng validation sa mga magsasakang naapektuhan na nagdaang mga bagyo. Meron tayong mga binhi na nakaready dyan na ipapalit nila kung mag-early cropping sila. Nakaready po ang ating mga binhi para sa kanila. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga kapuso, may bagong bagyo na umiiral sa loob ng Philippine Area of Responsibility, ang Bagyong Marce. Hulitong namataan mahigit sa 700 kilometro silangan ng Borongan City, Eastern Samar. Kumikilos ito pa west-northwest sa bilis na 35 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, posibleng mas gumilid pa pakanluran ang kilos ng Bagyong Marce at tutumbukin ang extreme northern Luzon. Maaari itong maglandfall sa Babuyan Islands o mainland northern Luzon. Pero kung lumakas ang high pressure area, posible rin na magbago pa ang track nito at mas bumaba ang landfall sa mainland Cagayan o Isabela area. Base naman sa datos ng Metro Weather, may tsansa na ulan sa Apayao, Cagayan, Isabela, Ilocos Sur, Abra, La Union, Mountain Province, Ifugao, Pangasinan, Zambales, Tarlac at Aurora. Posible ang malalakas sa ulan sa ilang probinsya, kaya maging handa pa rin sa banta ng baha o landslide. May tsansa rin na ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Samantala, presyo ng Highland vegetables triple ang itinaas matapos ang nagdaang bagyong Christine at Leon. Narito ang report. Iniinda ng ilang negosyante sa Baguio City ang pahirapan na pagkuha ng supply sa La Trinidad Vegetable Trading Post. Kaya ang presyo ng karamihan sa Highland Vegetable halos triple ang itinaas. Ang presyo ng cabbage umaabot sa 100 pesos ang kada kilo, habang ang carrots, patatas at sayote umaabot sa 150 pesos ang kada kilo. Ang broccoli umaabot sa 200 to 300 pesos ang kada kilo. Nasa 100 pesos ang kada kilo ng pechay, habang ang lettuce ay nasa 300 hanggang 400 pesos ang kada kilo. Tuloy-tuloy yung ulan at saka yung dumating na bagyo na magkasunod. Yun po ang unang nagpataas ng presyo ng gulay dito sa Baguio. Pahirapan po ang
pagkuha, ma'am. Ikinabigla ng ilang mamimili ang mataas na presyo ng Highland vegetables. Ang mahal din, yung ibang mas mura pa sa Manila. Lalo na yung broccoli, mas mahal din siya. Umaasa ang ilang negosyante na bababa ang presyuhan ng Highland vegetables sa Disyembre upang makabawi sa kita. Kasama si Henry Dominsil, Claire Lacanilaw Dongka, One North Central Luzon. Presyo ng kada kilo ng bangus sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City tumaas ng 20 pesos kada kilo. Sundan sa report. Tumaas ng 20 pesos ang presyo ng kada kilo ng bangus sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City. Apektado ang mga mamimili. Ginagawa namin yung mga order na lang yung binibili namin. Kasi hindi pare-parehas ang presyo eh. Bagamat mabigat sa bulsa ang panibagong taas presyo, wala raw magawa ang ilang consumer. Masasabi ko lang dun, wala tayong magagawa. Ganun talaga yung patakaran sakali. Susunod na lang sa ganung presyo. Ayon sa ilang konsignasyon operator, epekto raw ng mga nagdaang bagyo ang taas presyo. Umaabot ngayon sa 160 pesos hanggang 170 pesos ang kada kilo ng large size na bangus na dating nasa 140 to 150 pesos ang kada kilo. Umaasa ang ilang konsignasyon operator na tataas ang demand sa susunod na buwan. Unti-unti nang tataas itong bangus pag December. Tinayak naman ng sinag na walang magiging problema sa supply ng bangus lalo na sa Disyembre. Tuloy-tuloy yung supply natin ng bangus dito sa Lalawigan. Kasama si Daryl Peralta, Claire Lacanilaw Dongka, One North Central Luzon. Isang OFW na nakaranas umano ng pagmamaltrato sa Kuwait nakauwi na sa Mangaldan, Pangasinan. Tutukan sa report. Tila nabunutan ng tinik sa dibdib ang 30 anyos na OFW matapos makauwi ng ligtas at makita ang buong pamilya sa Mangaldan, Pangasinan nitong huling linggo ng Oktubre. Halos 2 taong namasukan bilang tagalinis sa isang kumpanya sa Kuwait. Ang OFW na si Angela, hindi tuloy na pangalan. Hindi na siya nagpa-interview sa harap ng kamera pero ikinuwento sa GMA Regional TV ang kanyang karanasan. Sa simula'y maayos naman daw ang trato sa kanya. Pero ngayong taon, madalas na raw siyang pagalitan at pagsalitaan ng masama ng kanyang amo. Kahit hindi na rin daw niya trabaho ay pilit na rin pinapagawa sa kanya. Pero kinakaya raw ang lahat para sa pamilya. Pero nung nakaraang buwan lang, tinanggal daw siya sa kanyang trabaho ng walang dahilan. Hindi na rin daw ibinigay ang ilan niyang sahod. Ang purpose lang naman nila doon is para magtrabaho, kumita ng pera, pero sa kasamaang palad ay hindi naman sila pinalad. So, hanggat maaari ay gusto natin silang mapauwi ng ligtas. Dahil sa hindi inaasahan na pangyayari, humingi na raw siya ng tulong sa mga kapwa Pilipino sa lugar. Agad din nakipag-ugnayan ng kanyang pamilya dito sa Pilipinas sa lokal na pamahalaan ng Mangaldan na nakipag-ugnayan naman sa mga ahensya ng gobyerno. Kaya maayos na napauwi si Angela. Yung office po natin ay gumagawa talaga ng aksyon. Tinututukan natin talaga. Inihahanda na ng LGU ang tulong na ibibigay sa kanya. Kasama si Henry Dominsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Sa ibang balita, ilang residente sa Calasiao, Pangasinan piniling bumisita sa sementeryo ngayong araw, November 4. Silipin sa report. May mga bumisita pa rin sa sementeryo sa Calasiao, Pangasinan ngayong araw, November 4. Tulad ni Eva at Rolly na mula sa Barangay San Miguel. Para iwas sa madaming tao. Ngayon lang nakapunta kasi busy. Ang 80 anyos na si Lola Maria mula sa Kabilukaan, ngayon lang din dumalaw sa puntod ng yumaong asawa at iba pang kaanak. Opo, walang kasama. Saka may mga ginagawa yung anak ko. Iba naman ang sitwasyon ni Rubilin at ang kanyang asawa. Simula raw nang pumanaw ang kanilang 3 buwang gulang na anak nito lang October 3, araw-araw silang bumibisita sa puntod ng kanilang munting anghel. Pumanaw ang kanilang bunsong anak dahil sa pneumonia. Hanggang ngayon, hirap pa rin si Rubilin na tanggapin na wala na ang kanilang supling na si DL at lagi raw niyang namimiss. Mahal na mahal ko siya. Palagi siyang iniisip. Nasa puso ko palagi. Matapos ang undas, nagkaalat sa iba't ibang sulok ng sementeryo ang mga basura. Pero inumpisahan na raw ng mga caretaker ang maglinis sa lugar. Naglilinis po kami ng mga basura dito sa sementeryo kasi maraming basura na naiwan yung mga dumalaw. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North Central Luzon. Ito
Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Patay ang dalawang lalaki sa magkahiwalay na pamamaril sa mismong araw ng mga patay. Tutukan sa report. Patay ang 55 anyos na si Bobby Quintana matapos pagbabarilin sa Barangay Poblacion East, San Quintin, Abra pasado alas 7 ng gabi nitong November 1. Sa investigasyon ng pulisya, nag-iinuman ang biktima, sospek at iba pang kasamahan nang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang dalawa na humantong sa pamamaril. Siguro dapat na-control ko ang gapusti Bartek. Pero awanti ko na dito, awanti politics related na dito. Kasi kakabagyan na lang talaga. Nagtamo ang biktima ng mga tama ng bala ng baril sa katawan na dahilan ng kanyang pagkamatay. Hindi pa pinangalanan ng pulisya ang sospek na tumakas matapos ang krimen. Hustisya ang sigaw ng pamilya ng biktima. Wala ta sir, nga kung sakit latirik namin nga takab sa pino sir. Awatin nila ta na sir nga road. Kami may mesod dito biyagnan. Barang kuman matulungan na kami matati. Magbunod justisya. Samantala, patay habang ginagamot sa ospital ang 42 anyos na si Johnson Blanza matapos pagbabarilin sa harap ng kanilang bahay sa Barangay Sakaang sa Lapadan, Abra, gabi noong November 1. Papasok sana sa kanilang bahay ang biktima ng pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang salarin. Patuloy ang investigasyon sa insidente. CJ Torida, 1 North, Central Luzon. Samantala, natagpuan na ang bangkay ng nawawalang 14 anyos na lalaki mula sa Sabangan, Mountain Province. Siya ang napaulat na nalunod noong October 31, Huwebes sa Sitio Dawdawan. Ayon sa mga otoridad, nakita ang biktima sa bahagi ng Chico River sa Bontoc nitong Sabado. Batay naman sa isinagawang eksaminasyon, traumatic brain injury, asphyxia o kawalan ng oxygen sa katawan at pagkalunod ang mga dahilan ng kanyang kamatayan. Wala pang pahayag ang kanyang mga kaanak. Rehabilitasyon sa mga pangunahing kalsada sa Dagupan City balik operasyon na matapos pansamantalang itigil dahil sa undas. Silipin sa report. Matapos ang undas, balik trabaho na ang DPWH sa mga road rehabilitation project sa Dagupan City. Ngayong araw, puspusan ng kanilang paggawa sa mga proyekto. Umaasa mga commuter na matatapos ang proyekto sa madaling panahon. Mahirap po kasi malayo pa po yung nilalakad namin eh. Tapos may times po na sobrang aga ng pasok namin. Yun po kaya kailangan gumising ng umaga, lalo na po ako galing po akong San Jacinto. Sana po, para po yun tuloy-tuloy po yung biyahe nila. Tsaka yung bababaan malapit na po sa school. Aksyonan uli kaya para magandang ng tubig sa traffic. Ayos minsan nagta-traffic dahil din sa mga inaayos na karsada. Umaasa rin ng DPWH na magtutuloy-tuloy ang magandang panahon upang matapos sa takdang araw ang mga proyekto. Pinapadiretso na rin po natin ngayon kasi siyempre ng bakasyon, muna ang mga contractor. So ito, full gas natin itong November yung mga projects natin dyan sa Dagupan. Kasama si Daryl Peralta, Claire Lacanilaw Dungka, 1 North Central Luzon. Samantala mga kapuso, may nakaambang fuel price adjustment bukas, November 5. Magkakaroon po ng bawas presyo sa kada litro ng gasolina na abot ng 10 hanggang 30 centavos. Tataas naman ng 50 hanggang 75 centavos ang kada litro ng diesel. Habang 40 hanggang 50 centavos naman ang dagdag presyo rin sa kada litro ng kerosene. Isang Pangasinense rank 5 sa October 2024 Electronics Engineer Board Exam. Naritong report. Sa suhestyon ng kanyang ama, kumuha ng kursong Bachelor of Science in Electronics and Communications Engineering si Mark Nixon Carvajal sa UP Diliman, DOST Scholar at nagtapos bilang magna cum laude noong July 2024. Tubong Pangasinan si Nix, taga Santa Barbara ang kanyang ama na isang computer technician at taga Binmali naman ang kanyang ina na isang guro. October 19 nang mag-take ng ECE board exam si Nix.
nataon sa kanyang ika-22 kaarawan. October 29 nang matanggap ni Nix ang pinakamahalagang regalo sa kanyang kaarawan, ang kanyang pagpasa sa board exam. At hindi lang pumasa, may bonus pa. Top 5 ka, Nix. Top 5 ka, Nix. Parang, di ko talaga in-expect. So, parang na-speechless na lang talaga ako nun. And thank God na lang po talaga. Taos puso ang pasasalamat ni Nix sa Panginoon, sa kanyang magulang at buong pamilya sa lahat ng suportang ibinigay sa kanya. Sila raw ang kanyang gabay sa lahat ng kanyang desisyon sa buhay. Ang sikreto raw sa kanyang tagumpay. Surround yourself with the right people. I can't say na I'll be here without first and foremost yung family ko. Hindi raw maipaliwanag ng ina ni Nix nang malaman ang tagumpay ng anak. Sumigaw siya bigla. Nandyan anak mo, Carvajal Nixon, sa number 5, sabi niya. Pagka yung excitement mo, naghalo na. Gusto mong umiyak, gusto mong sumigaw, gusto mong tumalon. Kabilang sa plano ngayon ni Nix ang magtrabaho at mag-aral ng Master of Science in ACE. Kung ano yung will ni God para sa akin, I'll gladly accept it with open arms. Anak, ipagpatuloy mo lang kung ano yung umpisa mo. Hingin ang gabay ni Lord para patuloy kang i-bless. Payo ni Nix sa mga gustong maging inhinyero tulad niya, 2 kataga. Ito ang sipag at tiyaga. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North, Central Luzon. Mga kapuso, 51 days na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.